Ang iyong tagumpay at pag-unlad sa bawat lugar ay isang banta sa dyablo, at iyon ang dahilan kung bakit siya umaatake sa lahat ng oras, upang ilayo ka sa lugar ng pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Tunay na binigyan ka ng Diyos ng tagumpay bilang isang mananampalataya, ngunit kailangan ang pagbabantay para manatili kang matagumpay. Ang dyablo ay palaging umaatake, at may mga palatandaan na makikita kapag ikaw ay nasa ilalim ng espiritual na pag-atake. Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli dahil titingnan natin ang 10 senyales na ikaw ay nasa ilalim ng espiritual na pag-atake at kung paano lumaban. Ngunit bago iyon, ang isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Kailangan mong malaman kung paano labanan ang bawat espiritual na pag-atake. Nakikita mo, ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kung paano sinasamantala ng dyablo ang mga mananampalataya dahil sila ay ignorante sa kanyang mga taktika. Ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman na kailangan mo upang mapanatili ang iyong lugar at posisyon bilang isang matagumpay na anak ng Diyos. Ang pag-alam sa mga palatandaan at kung ano ang dapat mong gawin upang matiyak ang tagumpay ay palaging makakatulong sa iyong manatiling matagumpay. Kaya, ano ang mga palatandaan? Numero 1, nagiging negatibo ang iyong mga iniisip. Ang iyong isip ay isang lugar ng pakikipag-ugnayan. Ito ang pangunahing bahagi mo na mahalaga na maging alerto at konektado sa mga makalangit na impulses para magkaroon ka ng malusog na buhay. Bilang anak ng Diyos, dapat mong taglayin ang pag-iisip ni Kristo, at ang pag-iisip ni Kristo ay hindi negatibo. Ito ay isang positibo, maasahin sa mabuti, determinado, at mabungang pag-isip. Kapag ang dyablo ay nagtakdang salakayin ka, nagsimula siyang magdala ng mga negatibong kaisipan sa iyong isipan. Maaaring magsimula ang mga ito bilang isang hindi nakakapinsalang pagsusuri ng mga sitwasyon sa paligid mo. Tunay nga, ang nangyari noong panahong iyon ay maaaring negatibo, at nasusumpungan mo ang iyong sarili sa negatibo sa halip na tumingin sa positibong panig. Ang negatibong kaisipang iyon ay unti-unting nagiging kuta. Ano man ang mangyari, malamang na mapansin mo ang negatibo na nagiging punto ng iyong focus. Nahihirapan kang mag-isip ng mga positibong kaisipan. Ang kawalan ng pag-asa ay bumagsak, at unti-unti, nagiging galit ka pa sa Diyos, sinisisi siya sa mga negatibong nararamdaman mo sa iyong buhay. Minamahal, ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa ilalim ng isang espiritual na pag-atake. Dapat mong malaman na ang mga negatibong kaisipan ay hindi ang pag-atake, ito ay paghahanda lamang para sa tunay na pakikitungo. Ang gusto ng dyablo ay magnakaw, pumatay, at sirain. Kaya, kapag ipinakikita niya sa iyo ang negatibo, ito ay ang pag-atake sa iyo sa paraang magdudulot sa iyo ng malaking gastos. Salamat sa Diyos na ang mensaheng ito ay darating sa iyo ngayon. Kung mapapansin mo ang isang matinding negatibong pagliko sa iyong paraan at pattern ng pag-isip, kung ito ay unti-unting lumilipat sa iyong mga salita, at makikita mo ang iyong sarili na nagsasabi ng mga negatibong bagay, umaasa sa pinakamasama sa bawat sitwasyon, at hindi nakikita ang kabutihan ng Diyos, dahil hindi na ito ang iyong pinagtutuunan ng pansin, kung gayon ikaw ay nasa ilalim ng isang espiritual na pag-atake. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kwento. Magalak, dahil may magagawa ka para masira ang pagkubkob na iyon sa iyong buhay at makarating sa lugar ng tagumpay. Una, dapat kang manalangin na linisin ng Diyos ang iyong puso mula sa bawat negatibong pag-isip at pattern ng pag-isip. Dapat mo ring sirain ang bawat kuta ng mga negatibong kaisipan sa iyong buhay. Pagkatapos nito, huwag iwanan ang iyong isip sa vacuum, pakainin mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang tabak na iyong gagamitin upang kontrahin ang bawat negatibong kaisipan kapag sinubukan nilang pumasok muli. Patuloy na pagnilayan ang salita ng Diyos at hayaang bumaon ito ng malalim sa bawat himaymay ng iyong pagkatao. Kapag nagawa mo na ito, huwag isipin na yun na ang katapusan. Ang dyablo ay isang walang humpay na kalaban,
naghihintay ng panahon na hampasin kung kailan ito tatama sa pinakamalalim at pinakamahirap. Kaya naman ang panawagan mo ay bantayan ang iyong puso ng buong sipag. Maging maingat sa iyong pinapanood, naririnig at pinapakain sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, nananatili kang matagumpay sa bawat negatibong kaisipan. Number 2, madali kang mahulog sa tukso. Kapag ang dyablo ay naglunsad ng isang pag-atake, palagi niyang hinahangad na ilabas ka sa iyong lugar ng proteksyon sa isang lugar kung saan ikaw ay madaling kapitan sa lahat ng uri ng pag-atake. Kapag ikaw ay nakatayong matatag, mapagbantay at lumalakad sa tagumpay, ang mga tuksong iyon ay hindi magpapabagsak sa iyo. Ngunit darating ang panahon na hindi mo na kayang labanan ang tukso at ang pinakamadaling pag-atake ng dyablo ay tila magpapabagsak sa iyo. Ang mga pagkagumon na nalampasan mo na ay biglang bumalik ng may hindi mapaglabanan na puwersa, at makikita mo ang iyong sarili na bumalik sa kanila. Ang tuksong na pagtagumpayan mo ng maraming beses, kahit na malubha, ay nagsisimulang magpabagsak sa iyo. Maaaring mangyari ito sa sobrang pagmamadali na maaaring hindi ka makahinga hanggang sa mahulog ka sa tukso. Iyon ay isang senyales na ikaw ay nasa ilalim ng isang espiritual na pag-atake. Ang tukso ay hindi kasalanan at hindi maiiwasan para sa bawat anak ng Diyos. Palaging darating ang dyablo upang tuksuhin ka, tulad ng ginawa niya sa halamanan ng Eden at gayon din sa Panginoong Jesucristo noong sisimulan na niya ang kanyang ministeryo sa lupa. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang labanan ang dyablo at tatakas siya kaagad mula sa iyo. Pero kapag parang nawalan ka na ng lakas, alam mong may mali. Hindi napapansin ng maraming tao ang pagbabagong ito sa kanilang buhay dahil bigla silang nakarating sa isang lugar kung saan nagsimula silang gumawa ng mga dahilan para sa mga pag-ugali na alam nilang labag sa kasulatan. Nagsasabi ng mga bagay tulad ng hindi mahalaga o walang pakialam ang Diyos sa ganito at ganoon. Ang kompromisong iyon ay nagpapalalim sa kanila sa kung anuman ang tinutukso ng dyablo sa kanila. Kailangan mong malaman na hindi ka tutukso ng dyablo sa isang bagay na hindi mo gusto o hindi interesado. Hindi lahat ng tukso na dinadala ng dyablo sa iyong paraan ay kasalanan. Kailangan mong marinig iyon muli, dahil sa sandaling marinig ng maraming tao ang salitang tukso, iniisip nila ang kasalanan o makasalanang ugali. Ngunit higit pa riyan, napakatalino ng dyablo na alam niyang hindi niya maibabalik ang lahat sa kasalanan. Kaya nga nagdadala siya ng mga bagay na hindi makasalanan, ngunit hindi nakakatulong, para makagambala sa mga mananampalataya sa kanilang atas o pangako sa Diyos. Sa ibang pagkakataon, maaaring ito ay mga bagay na nakatutulong ngunit nagagawa mong makuha ang mga ito sa paraang hindi naluluwalhatiin ang Diyos. Ang pangwakas na layunin ng bawat tukso na dulot ng dyablo ay ilihis ang iyong isip mula sa Diyos, ilayo ka sa iyong atas, at ilayo ka sa iyong lugar at posisyon sa espiritual na paraan. Upang madaig ang tukso, sinasabi ng Biblia na dapat kang magbantay at manalangin. Ang panonood ay tutulong sa iyo na malaman kung ang isang bagay ay isang tukso. Tinukso ng dyablo si Jesus na gawing tinapay ang bato. Ang paggawa ng bato sa tinapay ay hindi kasalanan. Si Jesus ay nagparami ng pagkain para sa karamihan ng 2 beses sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Nagdala siya ng pera mula sa bibig ng isda at naging dahilan upang makahuli ang mga disipulo ng maraming isda upang magkaroon sila ng makakain. Ito ang espiritu at motibo sa likod ng pagkilos ng hilingin sa kanya ng dyablo na gawin ito, at mali iyon. Dapat ay sapat na ang iyong pag-unawa upang malaman ito, lalo na kapag tinutukso ka ng dyablo sa mga lehitimong bagay. Habang ikaw ay nananalangin, ang iyong espiritual na mga pandama ay nagising, at maaari mong madama kapag ang isang bagay ay hindi mula sa Diyos. Gayunpaman, kung nahulog ka sa tukso, dapat kang magsisi bago patibayin ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos, upang manatili sa tukso mula ngayon ay patuloy. Numero 3, nababawasan ang iyong pagnanais sa Diyos. Ikaw ba ay unti-unti nang naiinip sa mga espiritual na bagay? Mas gugustuhin mo bang pumunta para sa isang hangout o kahit chill at manood ng mga pelikula kaysa magbasa ng iyong Biblia, makinig sa isang sermon, o kahit na pumunta sa simbahan?
Nakikita mo ang iyong sarili na hindi na masigasig tungkol sa mga espiritual na bagay, lalo na ang mga bagay na nagpasigla sa iyo sa nakaraan. Hindi ka na nag-aayuno, nananalangin o nag-aaral ng salita ng Diyos. Maaari mong sabihin na ito ay dahil ikaw ay abala, dahil ang iyong buhay ay naging mas abala sa maraming mga bagay na kailangan mong asikasuhin, na nag-iwan sa iyo na wala ng oras upang makasama ang Diyos. Gayunpaman, higit pa ito sa pagiging abala. Natuklasan mo na kahit na may bakanteng oras ka, mas gusto mong gumawa ng iba kaysa maglaan ng oras sa Diyos. Ito ay senyales na ikaw ay inaatake, at kailangan mong bumangon at kumilos ng mabilis kung hindi mo nais na ang iyong sigasig ay maging kasaysayan magpakailanman. Ang iyong relasyon sa Diyos ay hinahangad na ng dyablo, kaya kung dumating na siya sa punto na inuokupa niya ang iyong oras ng pagdarasal, oras ng pag-aaral ng Biblia, pagdalo sa simbahan, at iba pang espiritual na mga pangako, siya ang may kapangyarihan. Ang iyong kaugnayan sa Diyos ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay, at dapat mo itong bantayan ng masigasig. Kailangan mong maisara ang lahat at ang lahat para lang makasama ang Diyos. Ang pagbibigay prioridad sa iyong relasyon sa Diyos ay isang bagay na kailangan mong gawin, ngunit bago iyon, dapat mong maunawaan na hindi mo kasama ang Diyos dahil sa tungkulin o obligasyon. Maraming tao pa rin ang nagdarasal, nag-aayuno, nag-aaral ng kasulatan, at gumagawa ng iba pang espiritual na gawain, ngunit sa katotohanan, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Ang kanilang mga puso ay wala na sa Diyos tulad ng dati. Ang kanilang pagnanais at paghahanap na makilala ang Diyos, gawin ang kanyang kalooban, at kalugdan siya ay wala na. Ito ang dahilan kung bakit wala na silang pakialam sa kung ano ang iniisip ng Diyos bago sila gumawa ng anumang aksyon. Hindi na nila hinahangad na malaman ang kalooban ng Diyos bago gumawa ng anumang aksyon. Naniniwala sila na lumakad sila kasama ng Diyos sapat na para hindi nila siya abalahin sa maliliit na bagay na kaya nilang pangasiwaan ang kanilang mga sarili. Ito ang kalagayan ng simbahan sa Aklat ng Pahayag, na sinabi ng Diyos sa Pahayag 2:4-5. Gayunpaman, ito ang aking pinaniniwalaan laban sa iyo, tinalikuran mo ang pag-ibig na mayroon ka noong una. Isipin mo kung gaano kalayo ang iyong pagkahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na iyong ginawa noong una. Kung hindi ka magsisi, pupunta ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kinalalagyan nito. Ano man ang maaaring naging sanhi ng paghihirap na ito sa iyong relasyon sa Diyos, ngunit anuman ang dahilan, kailangan mong bumalik, muling sundan ang iyong mga hakbang, at magsimulang muli sa Diyos. Pagkatapos ng panalangin ito ng pagsisisi, kailangan mong magtatag ng mga estruktura sa iyong buhay upang matiyak na walang pumapalit sa Diyos. Maglaan ng oras para sa panalangin at isa pa para sa pag-aaral ng Biblia, pagmumuni-muni, at lahat ng iyon. Kapag dumating ang oras na iyon, pumunta sa iyong lugar ng panalangin at isara ang lahat ng iba pa. Kahit na pakiramdam mo ay wala kang sasabihin, maaari ka pa ring manatili doon at sabihin sa Kanya na wala kang masasabi o magsisimula na lamang sa pagsamba. Sa ganoong paraan, pinapagana mo ang iyong espiritu upang patuloy na maghanap at magtiwala sa Diyos. Bilang 4, mga hindi maipaliwanag na karamdaman at sakit. Ang isa pang palatandaan na ikaw ay nasa ilalim ng isang espiritual na pag-atake ay na ikaw o ang isang taong malapit sa iyo, isang taong malamang na direktang responsable para sa iyo, ay may palagyan, hindi may paliwanag na mga karamdaman at sakit. Ang pagsiklab ng sakit na walang dahilan, na kadalasang malala, na humahantong sa iba pang mga sitwasyon tulad ng pagkakawatak-watak ng pamilya o pagkain ng malalim sa pananalapi ng pamilya at nagdudulot ng mga hadlang sa pananalapi, ay isang pag-atake. Ang hangad ng Diyos sa iyo ay maging malusog ka, hindi gumaling. Nais niyang maging matatag ka para matupad ang iyong ministeryo sa lupa. Alam ng dyablo na gaano man kalakas ang iyong espiritu, kung mahina ang iyong katawan, wala kang magagawa para sa Diyos. Dahil kailangan mo ang iyong katawan upang gumana ng epektibo para sa buhay at ministeryo, maaaring dalhin ng dyablo ang kanyang pag-atake mula sa puntong ito. Maraming tao ang tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos,
nawalan ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling, at walang tiwala sa pag-ibig ng Diyos, lahat dahil sa karamdaman. Ang dyablo ay patuloy na ginagamit ang paraan na ito upang makarating sa mga tao. Kapag napansin mo ang tanda na ito sa iyong buhay, manalangin. May mga pagkakataong kailangan mo ring mag-ayuno. Manampalataya sa Diyos para sa kagalingan, at huwag nang bigyan ng lugar ang karamdaman. Pagtibayin ang iyong paggaling, panatilihin ang isang malusog na pamumuhay, at mabubuhay ka sa perpektong kalusugan. Numero 5, pakiramdam mo ay paatras ka. Ang hangarin ng Diyos para sa iyo ay dapat kang sumulong at magpatuloy sa pag-unlad sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ang Diyos ay isang progresibong Diyos, at lahat ng lumalakad kasama niya ay dapat makaranas ng pag-unlad na iyon sa buhay. Ngunit kapag tila lahat ng bagay sa iyong buhay ay umuusad ng walang malaking pag-unlad o tagumpay sa anumang bahagi ng iyong buhay, ito ay maaaring isang senyales ng isang espiritual na pag-atake. Mahiwaga kang nawawalan ng mga tao, pabor, bagay at pagkakataon. Ang mga taong nangako na tutulungan ka sa ilang bagay ay nagsisimulang mabigo sa iyo. Mula sa pagiging ulo mo tungo sa pakikibaka sa ilalim. Ang iyong buhay ay tila gumagalaw sa isang bilog, at gaano man kalayo ang iyong inilipat, babalik ka lang sa kung saan ka nagsimula. Ito ay isang pag-atake. Kaya naman, kapag napansin mo ito sa iyong buhay, hindi ka dapat basta-basta humalukip-kip at sabihin kung ano ang mangyayari. Dapat kang tumayo at ipagtanggol ang iyong layunin sa harap ng Diyos. Bago ka manalangin, dapat mong maunawaan kung paano dinadala ng dyablo ang pag-atake upang hindi ka magpaputok sa maling direksyon. Siyempre, sinasaway mo ang dyablo at ibigay ang bawat bahagi ng iyong buhay sa Diyos na hinihiling sa Kanya na pangasiwaan at pasulong ang iyong buhay ayon sa Kanyang banal na panahon. Ngunit kailangan mong malaman ang punto ng pagpasok. Maaaring ginagamit ng dyablo ang kawalan ng pabor, katamaran, walang pakialam na pag-ugali, takot, pananakot, pagsasabuatan, at iba pang paraan upang maihatid ang regresyon na kinakaharap mo sa iyong buhay at karera. Maaari kanyang gawing abala sa paggawa ng mga maling bagay habang binabaliwala ang mga tamang aksyon na kailangan ng iyong buhay para sa pag-unlad. Sa puntong ito, kailangan mo ng discernment. Kailangan mong manalangin para sa Diyos na buksan ang iyong mga mata upang makita ang dahilan ng mga pagkabigo, at lahat ng iba pang kinakaharap mo. Kapag alam mo ang punto ng pagpasok, maaari kang gumawa ng mga tamang aksyon, kasama ng mga panalangin at kung minsan ay pag-aayuno, upang maalis ang bawat negatibong impluensya sa iyong buhay. Narito ang pangako ng Diyos para sa iyo sa Malakias 3:11. Aking pipigilan ang mga maninira sa paglamon sa inyong mga pananim, at ang mga baging sa inyong mga bukid ay hindi maglalagak ng kanilang bunga bago ito mahinog, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kapag nananalangin ka, maniwala na natapos na ng Diyos ang kahirapan, at makikita mo ang banal na kamay ng Diyos na itinataas ka mula sa lambak ng pag-urong at binibigyan ka ng bilis. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo at lahat ng inalis sa iyo ng kaaway. Numero 6, inihiwalay mo ang iyong sarili sa ibang mga mananampalataya. Sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes 4:12. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa dahil sila ay may magandang kapalit sa kanilang pinaghirapan. Kung ang isa sa kanila ay bumagsak, ang isa ay makakatulong sa isa't isa. Ngunit kahabag-habag ang sinumang mahulog at walang tutulong sa kanila. Gayon din, kung ang dalawa ay mahiga na magkasama, sila ay mananatiling mainit. Ngunit paano ang isa ay magpapainit ng mag-isa? Bagamat ang isa ay maaaring madaig, ang dalawa ay maaaring ipagtanggol ang kanilang sarili. Kahit sa bagong tipan, pinayuhan ni Pablo ang mga mananampalataya na huwag pabayaan ang pagtitipon ng ibang mananampalataya. Ang kahalagahan ng pananatiling malapit sa pagkakaisa sa ibang mga mananampalataya ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Kapag tiningnan mo ang baluti na nakalista sa Biblia at ang mga sandata na kailangang isuot ng mga mananampalataya, mapapansin mo na karamihan sa kanila ay sumasakop sa harapan. Kaya ano ang mangyayari kapag ang mga kaaway ay dumaan sa likuran?
Ito ang lugar para sa mga madiskarteng relasyon. Ang iyong mga pastor, espiritual na magulang, makadiyos na mga kaibigan, at mga kapatid sa simbahan ay lahat ng mga regalo ng Diyos upang panatilihin kang nakatayo, manalangin para sa iyo, itaas ang iyong kamay kapag ikaw ay nanghihina, at pasiglahin ka. Ang isang taong malapit na niniting sa ibang mga mananampalataya ay hindi madaling puntirya ng dyablo. Alam ito ng dyablo, at iyon ang dahilan kung bakit nilalabanan niya ang buklod na ito. Siya ay nagdadala ng pagkakasala na humahantong sa galit, masamang hangarin, puot, at pagkakawatak-watak. Sinasabi ng Biblia na ang isang bahay na nagkakabaha-bahagi laban sa kanyang sarili ay hindi maaaring tumayo. Ang dibisyong ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong pahirapan ka bilang isang tao. Kapag naglunsad ang dyablo ng isang pag-atake, ginagawa niyang saktan ka ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo at nananalangin para sa iyo. Maaaring hindi ito sinasadya, ngunit nasaktan ka nila dahil sa kanilang pagkatao. Ang iyong pastor ay maaaring tumalon sa mga konklusyon kapag narinig nila ang isang bagay tungkol sa iyo at timbangin batay doon nang hindi naririnig ang iyong panig ng kwento. Nagiging masakit iyon dahil naisip mo na dapat ay sapat na ang tiwala nila sa iyo para patunayan ka. Kahit na sila ay humingi ng tawad pagkatapos, ang dyablo ay naghasik ng binhi. Sa ibang pagkakataon, maaaring hindi ka nila sinasadyang baliwalain sa oras ng pangangailangan, na ginagawa mong makita mo silang hindi nagmamalasakit. Habang nag-ipon ang sakit, nagsisimula kang mawala ng tiwala sa kanila, na maaaring lumipat sa iyong iba pang makadiyos na relasyon. Nagsisimula kang magsabi ng mga bagay tulad ng pare-pareho silang lahat. Walang tunay na nagmamalasakit sa akin. Sa pamamagitan nito, nararamdaman mong kailangan mong lumayo sa kanila. Ang pisikal, espiritual, at emosyonal na paghihiwalay na ito ay nagbibigay sa dyablo ng lugar upang paglaruan ka. Bilang isang mananampalataya, alamin na hindi ka iniligtas ng Diyos para lumakad ng mag-isa. Ang kaligtasan ay nagdala sa iyo sa isang pamilya. At tulad ng iba pang pamilya, makakasakit kayo sa isa't isa sa isang punto o sa iba pa. Ngunit walang kasalanan ang dapat magputol ng buklod ng pagkakapatiran at pagkakaisa. Harapin at ayusin ang pagkakasala, ngunit huwag sirain ang bono. Panatilihing ligtas ang iyong sarili at ang dyablo para sa kabutihan. Kapag inihiwalay mo ang iyong sarili sa ibang mga mananampalataya, bumalik sa kanila at makipagpayapaan. Humingi ng tawad kung nagkamali ka at magpatawad kung sila ang nagkasala sa iyo. Tandaan, sinasabi ng Biblia, sumunod sa kapayapaan sa lahat ng tao. Habang pinapanatili mo ang kapayapaan, pagkakaisa, at pagkakaisa sa ibang mga mananampalataya, maaari mong ipagdasal ang isa't isa at tulungan ang iba kung paanong nandyan sila para sa iyo. Ang alibughang anak ay labis na nagdusa nang siya ay ihiwalay sa kanyang ama. Kinailangan ng pagbabalik sa kanyang ama upang wakasan ang paghihirap na yon. Kailangan mo ring bumalik sa iyong espiritual na pamilya. Bumalik ka sa lugar ng iyong espiritual na seguridad at huwag nang hayaang ilayo ka pa ng dyablo sa bahay. Numero 7, pagkalito. Nilalabanan mo ba ang matinding pagkalito? Hindi sigurado kung paano pasulong ang iyong buhay. Tila ba ngayon ay may sinasabi ang Diyos, at bukas ay kabaligtaran ang sinasabi niya? Malapit ka nang lumipat dahil akala mo narinig mo ang Diyos, para lang may marinig kang iba. Iba ang sinasabi ng panaginip mo. Iba ang sinasabi ng boses sa isip mo. Iyon ay isang punto ng pagkalito. Mapapansin mo na hindi ka makakagawa ng kapansin-pansing pag-unlad kapag ikaw ay nasa dilema na ito. Iyan ang pinakalayunin ng dyablo, ang panatilihin kang saligan at palampasin mo ang banal na panahon ng Diyos para sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi ang may akda ng kalituhan. Ngunit kung saan may kalituhan, ang dyablo ay kumikilos doon. Habang nagsasalita ang Diyos, nagsasalita ang dyablo, nagsasalita ang lipunan, at nagsasalita ang iyong isip. Dapat mong makita ang tinig ng Diyos higit sa lahat ng iba pang mga tinig na ito upang makagawa ng nakikitang pag-unlad sa iyong buhay. Kailangan mong gumugol ng oras sa Kanya upang malaman at makilala ang Kanyang tinig.
Ang paggugol ng oras sa Diyos ay nagdudulot ng lapit. Maaari mong maunawaan ang kanyang tinig higit sa lahat sa pamamagitan ng pagpapalagayang iyon. Kung ang iyong anak, kapatid, o kaibigan ay nagsasalita mula sa malayo, nang hindi iniisip, maaari mong sabihin na, anak ko iyan, o kaibigan ko iyan. Ngunit kapag nagsalita ang isang estranghero, hindi mo masasabi kung sino sila. Sinabi ni Jesus, kilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Hindi nila susundin ang tinig ng isang estranghero dahil kinikilala nila ang aking tinig. Upang mapagtagumpayan ang kalituhan na ito, kailangan mong gumugol ng oras sa pagkilala sa Diyos. Ang paggugol ng oras sa salita ng Diyos, pagbubulay-bulay, pag-aaral, at pagdarasal, ay tutulong sa iyo na maunawaan kung paano kumikilos ang Diyos. Kapag nakarinig ka ng maraming boses, magagawa mong kunin ang kanyang boses. Number 8, napasok ka sa maling relasyon. Pinagpapala ng Diyos ang tao sa mga tao, at sinasalakay din ng dyablo at binigo ang mga mananampalataya sa mga tao. Paminsan-minsan, ang pagpasok sa maling relasyon ay maaaring hindi magpahiwatig ng pag-atake, maaaring ito ay kawalang ingat o kawalan ng pag-unawa. Ngunit kapag ito ay naging paulit-ulit, at ang resulta ng mga relasyon na iyon ay nakakapinsala sa iyong espiritual, emosyonal, at mental na kalusugan, kung gayon ito ay isang pag-atake. Madiskarteng inilalagay ng dyablo ang mga tao upang bigin ang buhay ng isang tao. Ito ang mga taong magpapanggap na kaibigan, at kapag naging malapit sila, nagiging tinik sa iyong laman. Sila ay mga taong magiging mabuti ka, at sa huli ay sasaksakin ka nila ng labis na nangangailangan ng banal na interbensyon upang makabawi. Maaaring ito ay mga taong nagiging gusot na hindi mo madaling makawala. Sinusundan ka nila kahit saan, at patuloy kang nagsisisi sa araw na nakilala mo sila. O baka desidido silang mawala ang iyong pananampalataya. Sila ay tulad ng tuksong binibigyang katauhan, ang lahat ng tungkol sa kanila ay nagtutulak sa iyo na gumawa ng mga bagay laban sa Diyos, at dapat kang laging magpumilit na manindigan para sa iyong pananampalataya sa tuwing kasama mo sila. Walang sinuman ang nararapat na dumaan sa emosyonal na kabuluhan ng pagkakaroon ng mga maling tao sa kanilang buhay. Dapat kang manalangin para sa biyaya upang gawin ang tamang hakbang sa sitwasyong ito. Putulin sa pinakamarami hanggat maaari, magtakda ng malusob na mga hangganan sa iyong buhay, at huwag ikompromiso ang iyong paninindigan para mapasaya ang sinuman. Pahalagahan ang Diyos sa kanila at ipaalam sa kanila na mas mahalaga ang Diyos. Hindi mo kailangang maging malambot sa kanila dahil ang dyablo ay isang mahigpit na kaaway. Kahit na mahal mo sila, alam mo kung kailan mo hahayaan. Ang tawag mo ay mahalin ang lahat ng lalaki, hindi ang makipagkaibigan sa lahat ng lalaki. Bantayan ang iyong panloob na bilog ng may paninibugho upang hindi mo bigyan ng lugar ang dyablo. Number 9, mga bangungot. Ang dyablo ay ang Panginoon ng mga pandama. Alam niya na kung ano ang nakikita mo, lalo na sa panaginip, ay isang paraan ng pagpasok sa iyong kaluluwa, lalo na sa mga kausap ng Diyos sa panaginip. Kapag palagi kang nagsimulang magkaroon ng mga bangungot, kakilakilabot na panaginip, panaginip ng pang-aapi, at mga panaginip na may negatibong interpretasyon, ito ay isang pag-atake, at hindi mo dapat ito basta-basta. Ang panalangin ay isang paraan upang labanan ang pag-atake na ito, lalo na bago ka matulog. Ang isa pang paraan ay ang pagbuo ng iyong espiritu upang kapag ang dyablo ay dumating sa iyong panaginip, gamitin mo ang iyong espiritual na otoridad at talunin siya doon mismo. Huwag hayaan ang takot dahil ito ay humihina. Panatilihin ang iyong pananalig sa Diyos. Ang dyablo ay duwag, kaya sa panaginip siya dumarating at hindi kapag ganap na ang iyong kamalayan. Nananatili kang panalo kapag nakita mo ang iyong sarili bilang panalo. Number 10, Espiritu ng Kabigatan. Nararamdaman mo ba ang malalim na kalungkutan na ito sa iyong sarili at hindi mo maipaliwanag ang dahilan? Walang bagay sa paligid mo na nagbibigay katwiran sa nararamdaman mo, hindi mo lang maipaliwanag kung bakit parang malayo sa iyo ang kaligayahan. Yan ang atake ng dyablo sa iyong kagalakan. Ang iyong kagalakan bilang isang mananampalataya ay isa sa pinakamahalagang kaloob na makukuha mo mula sa kaligtasan.
Kaya nga, nang manalangin si David para sa pagpapanumbalik, sinabi niya, "Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas." Ang kagalakang iyon ay ang katibayan ng presensya ng Diyos na nabubuhay sa loob mo. Sa pamamagitan ng kagalakan, kumonekta ka sa Diyos at naugnay sa Kanya. Sa presensya ng Diyos, mayroong ganap na kagalakan. Ang kawalan ng kagalakan na ito ay isang palatandaan na ang dyablo ay may balak. Ang kailangan mong gawin ay humanap ng dahilan para maging masaya. Dapat kang magkaroon ng kamalayan na ang kalungkutan ay isang pag-atake at hindi pinapayagan ito. Ang pag-awit ng papuri sa Diyos, pagsusulat tungkol sa kung ano ang iyong pinasasalamatan, pagtawa ng malakas, at pagsasayaw ay lahat ng mga aktibidad na makapagpapasigla ng kagalakan sa loob mo. Gawin ito ng may pananampalataya at manalangin na ibalik ng Diyos ang iyong kagalakan. Tanggihan ang kabigatan at kumapit sa kagalakan anuman ang mangyari. Ilagay ito sa iyong puso minsan at magpakailanman. Tiyak na darating ang mga pag-atake, at ang dyablo ay palaging darating ng mahina upang hindi mo mapansin at hindi na makalaban. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong laging isuot ang iyong baluti at magbantay laban sa mga panlilinlang ng dyablo. Huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo na ilunsad ang kanyang pag-atake sa iyo. Kahit na sinusubukan niya, lagi kanyang makikilala na ganap na binabantayan upang labanan siya. Sa anumang punto ay ang pag-atake ng dyablo ay mas malakas kaysa sa pagtatanggol ng Diyos sa paligid mo. Ang mga mananampalataya ay natatalo lamang kapag sila ay pabaya. Responsibilidad mong huwag pahintulutan ang anumang mga pabaya na sandali sa iyong buhay upang manatili ka sa tagumpay, tulad ng nilalayo ng Diyos na palagi kang mangyari. Manalangin tayo. Salamat, Ama, dahil ayaw ninyo na ako ay maging mangmang sa mga lalang ng dyablo. Iyon ang dahilan kung bakit dinala mo ang mensaheng ito sa aking paraan ngayon, para maunawaan ko ang lahat ng mga palatandaan sa paligid ko na nagpapakita ng pag-atake ng dyablo. Dalangin ko na tulungan mo akong maging mapagbantay at mapagbantay upang malaman ko kung kailan naglulunsad ng pag-atake ang dyablo. Tulungan mo akong gumawa ng tamang aksyon kaagad para hindi ako mabigyan ng lugar para pahirapan ako ng dyablo. Dalangin ko na bantayan mo ang aking puso at dalisayin ang aking isipan upang ang mga negatibong kaisipan ay hindi sumalakay sa aking puso hanggang sa punto kung saan ang dyablo ay nagtatayo ng isang muog sa kanila. Dalangin ko na sirain mo ang bawat kuta ng mga negatibong kaisipan na nagbibigay sa dyablo ng daan sa aking buhay. Sinasabi ng Biblia na dapat kong labanan ang dyablo at siya ay tatakas. Sa ngayon, nilalabanan ko ang dyablo sa bawat bahagi ng aking buhay at ng aking pamilya. Ipinag-uutos ko na walang puwang ang dyablo para pahirapan o impluwensyahan ang aking buhay. Sinasabi ng iyong salita na ang inyong mga iniisip sa akin ay kapayapaan, hindi kasamaan, upang bigyan ako ng pag-asa at kinabukasan. Dalangin ko na wakasan mo ang bawat negatibong kaisipan na nakakaimpluwensya na sa mga kinalabasan ng aking buhay. Gawin mo ang aking buhay ayon sa iyong banal na kalooban at plano para sa akin. Nagdarasal ako laban sa bawat sakit na kumakain ng malalim sa aking katawan at ginagawa akong hindi makapagtrabaho ng buo sa ministeryo na iyong ipinagkatiwala sa aking mga kamay. Ako ay nag-uutos at nagpapahayag na ang kalusugan ay aking bahagi. Ipinapahayag ko na ang kalusugan ay bahagi ng bawat miyembro ng aking pamilya. Mula ngayon, uunlad tayo sa kalusugan gaya ng pag-unlad ng ating kaluluwa. Panginoon, sinasabi ng iyong salita na makakarinig ako ng isang tinig sa likuran ko na nagsasabi sa akin kung saan ako pupunta at ituro sa akin ang daan. Nangako ka rin sa iyong salita na gagabayan mo ako sa pamamagitan ng iyong mga mata. Dalangin ko na alisin mo ang pagkalito sa paligid ko at tulungan akong maging sapat ang pag-unawa upang marinig ang iyong tinig at sundin ang iyong pamumuno. Ama, nananalangin ako laban sa bawat negatibong panaginip at pangitain na salungat sa iyong kalooban at plano para sa aking buhay. Dalangin ko na hindi ito mangyari at sirain mo ang bawat kapangyarihan ng mga negatibong panaginip sa aking buhay. Idinadalangin ko ang pagpapanumbalik ng kapayapaan, pagkakaisa,
at pagkakaisa sa pagitan ko at ng lahat ng taong dinala mo sa aking buhay bilang mga espiritual na panakip. Pinapatawad ko ang mga nagkasala sa akin at humihingi ako ng biyaya upang humingi ng kapatawaran sa mga nagkasala sa akin. Dalangin ko na bigyan mo ako ng biyaya at lakas ng loob na magtakda ng malusog na mga hangganan sa aking buhay upang wakasan ko ang lahat ng maling relasyon. Tulungan mo akong pahalagahan ang aking relasyon sa iyo nang higit sa lahat ng iba pang relasyon ng tao. Tulungan mo akong unahin ang aking oras sa iyo upang gumugol ako ng kalidad ng oras sa mga panalangin araw-araw, hinahanap ang iyong mukha at mas mahalin ka. Salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nanonood ka pa rin, ikaw ay bahagi ng pamilyang Kristiyano. Dahil sa iyo, makakagawa ako ng higit pang mga video at makapag-aalok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.